Parang panaginip ang presensya nito at ang mga binibigkas nito sa kanya. Mahal kita, Drake. Masyado kitang mahal kaya ako nakipaghiwalay. Di niya mapigilan ang pagbagsak ng kanyang luha. Naramdaman na lang niya ang sariling nakapaloob sa init na bisig nito. Dinig niya ang pagtibok ng dibdib ng kanyang asawa habang hinaaplos ito ang kanyang likuran. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa akin bitawan ka. Pinipigilan ako sa mga naganap noon sa pamilya natin. Sa mommy mo, sa lolo ko, ang magulang ko. Masyado kang durog kaya ako pumayag lumayo. Nasa isip ko lalo kang masasaktan sa akin. Sinisisi mo ba ako sa mga naganap sa pamilya natin, Kamya? Umiling siya. Of course, I was angry at your mom, Drake. Normal yun, tama? Masakit sa akin malaman na ang mommy mo ang may kasalanan kung ba't nawalan ako ng mga magulang. Pero ayoko mabuhay sa puot. Kung sarili ko nga hindi ko maayos-ayos. Ayoko mabuhay na nagagalit lang sa mga taong gumawa ng kasalanan sa akin. Gusto kong baguhin ang sarili at may mapatunayan ako, kaya ako nanatili dito. Oh babe, you've done amazing. Sinasabi mo sa akin na damaged ka, pero ikaw may pinakamalinis na puso sa mga taong nakasalamuha ko. Nilililok ng kung anong hiwaga ang dibdib niya habang nakatingin sa mukha nito. Marahang humaplos ang palad nito sa kanyang mukha. Pinunasan ng kanyang luha sa pisngi. Ilang saglit pa lumapat ang labi nito sa kanya sa ikalawang pagkakataon, ngunit mas malalim na iyon at mas matagal. Pinangko siya ng lalaki saka sila umupo sa malapad na sila kung saan siya nakaupo kanina. Maayos siya nakaupo sa kandungan ni Drake habang nakayakap sa leg nito. Parang di pa rin totoo ang mga narinig at nagaganap sa kasalukuyan. Marahang naglandas ang kamay nito sa kanyang leeg habang diretso sa kanyang mata ang tingin nito. Nung huli kitang tinawagan, kating-katinang pa ako na magpunta dito. Sinabihan ako ni Orion na ayos lang at hayaan ka muna namin. I did that. Kailangan kitang bigyan ng space. But God, I miss you so much, babe. Marami akong gustong gawin sa'yo pero mas gusto ko na yakapin ka muna ngayon. Tahimik na humigpit ang mga braso nito sa kanyang bewang. Para si Master Crawford, siguradong hindi niya ako aprobahan. Nalulungkot niyang sabi habang naglalandas ang daliri niya sa dibdib nito. You are my wife, Kamya. I will fight for you. Handa akong ilaban ka kahit sa demonyo pa. Ang importante kung tatanggapin mo ba ako, yun ang mahalaga. Paano kung di kita tinanggap? I will use every charm I have. Iaalok ko sa iyong couch sa bahay hanggang ma-realize mo na para ka sa akin. Naaaliw siya sa tudyo nito. I miss you, Drake. I miss the couch too. Then, are you ready to go back? Tumango si Kamya. Let's rest. 2 buwan akong napuyat, kaiisip sa'yo. Pumikit si Kamya. Siya rin. Ang ulap na nagpalabo sa kanyang isipan. Sa nakalipas sa 2 buwan tuluyang naalis. Alam niyang ang pwesto sa mga bisig nito ang kanyang tadhana. William was looking at the news online. Nakita sa Boracay si Kamya matapos ang 2 buwan. May ilang larawan ngayon ng babae na natagpuan to sa Boracay. Nakaramdam siya ng pagkairita na makita ang akbay ito ni Drake papunta sa kung saan. Ngayon na nakita si Kamya, siguradong gagawa ng para ng kampo ni Carmela para kausapin siya. Ani 30. Kumitit ng sigarilyo. Magkakasama sila ngayon sa isang lugar habang dumaraan ang kaso ni Carmela. Bakit pa takot kang masyado? Tanong niya rito. Wala tayong ginawa kay Carmela, period. Mga halik sa labi ang gumising kay Kamya sa kalaliman ng gabi. Base sa kanyang karanasan na alarma siya roon, ngunit mabilis siyang nakabawi dahil pamilyar ang mga yon at ang mabangong hininga na nagmumula sa salarin. I thought I was dreaming. Ani Drake habang nakangiti sa pagitan ng mga halik. Pumaloob ang kanyang mga daliri sa tsokolate at alon-alon nitong buhok. Pinagmasdan ang halatang nakabawi ng mukha nito matapos makatulog. Hating gabi na't ang silid na babalot ng kadiliman. Akala ko rin. Hindi niya akalaing nakalipat na siya sa ibabaw ng kama. Ang huling natatandaan niya ay ang pagkakatulog sa mga bisig ni Drake habang yakap-yakap siya nito. Nalalanghap ang pamilyar nitong pabango. Lingid sa kanyang kamalayan, may ingat nitong nilipat sa kama. Malamig sa kasalukuyan dahil pumapasok ang hamog ng hanging dagat mula sa labas. I don't have any plans to let go of you for a couple of days. How does that sound? He asked, lifting her shirt to reveal her nakedness. Sounds like a great plan. God, I miss you. Drake's lips traced a path from her lips to her neck, down to her collarbone, her chest, her navel and further down.
Napasingap na lang si Kami habang maring nilalasap ng mga halik nito sa kanyang balat. She missed him too. On that island, Kami had found solace and healing. Mabilis tinanggap niya ang ilang bagay-bagay. But Drake's taste was her most intense addiction, one she could not resist. His kisses and their lovemaking made her feel like she was in a dream, where she felt extraordinarily beautiful. Sinunod ni Drake ang kanyang suot na salawal, kasabay ng pag-alis ito sa kanyang panloob. Matapos masilayan ng buong kanyang hubad na katawan, masiyang dumampi ang mga labi nito sa kanyang binti. Trust me, that this is not the reason why I came here. Nag-aalala nitong sabi. Dinlaan ang kanyang balat. Nobody trusts you, Drake. Nangiti ang tawa nito sa kanyang balat, sa sakong kung saan naroon ang bibig ng lalaki. I'm happy you knew how to make a tease now. It's not even a tease. Ikaw magdalas madabida palagi, kang ready. You're always a horn dog. And you don't find me creep? She responded by saying, You are a handsome creep. Drake tugged his surfing shorts down and enjoyed his happy place. She could tell he was ready by seeing his full erection. I want you now, baby, he murmured. Hindi na to naghintay at gumawa ng maraming seremonyas. Tinulak lang ng tuhod nito ang kanyang binti para bigyan ng sarili ng espasyo. Ilang saglit lang naramdaman niya ang kahabaan nito na dumudulas na sa kanya. Isang pinipigilang paghinga ang ginawa niya habang malalim na nakatingin sa kanyang asawa. Marahang naglandas ang kanyang palad sa pisngi nito. Hindi pa rin siya makapaniwala na basta sila nagkaayos ng ganon. Buoba ang labi nito sa kanyang bibig para sa riwain ng pagtatagpong iyon. Binalik niya ang parehas na intensidad sa halik nito na halos magpawala sa kanyang kamalayan. Nagiiwan ng hilo habang lubusang nakatuon. Napasinghap na lang siya tilanghap ang mainit ng hininga na magsimulang gumalaw ang lalaki. Bawat pag-indayog ay kakaiba, mabagal, inaabot ang kanyang damdamin. Tell me you're mine, babe. I'm yours. As her husband moved his lips, she gasped and inhaled his hot breath. Each stroke was strange, slow, and reached out to her feelings. He waves his shoulder, thrusting his hips in and out, over and over again. While breathing heavily, he whispered, I love you, Kamya. Please do not forget. Sinasabayan ng kiliti ang kanyang damdamin, kasabay ng pagkiliti nito sa lahat ng sensasyon na nadarama niya sa kanyang katawan. Drake. Wala siyang ginawa kundi ang tawagin ang pangalan ng lalaki na rason kung bakit may natitira siyang katinoan. Ang lalaking bumubuhay sa kanya ng paulit-ulit. You're perfect, Kamya. Do not ever tell me again you're damaged because you're not. Don't even think about it. And I was lucky I found you. Out of all the sex they had, that night was unique. He expressed his love and admiration for her as Kamya, his wife, rather than telling nasty words. Instead of doing it fast and aggressively, they took their time, made the sweetest sensation, and enjoyed every orgasmic moment. Early the next morning, Kamya returned to the Aveso Resort. Ngunit sana pala hindi na lang niya ginawa dahil naroon ng mga taong ayaw niyang makita, ang kanyang madrasta at ama. Sumisigaw ang kanyang madrasta. Ilabas niyo si Kamya. Alam ko narito siya. Kamya, walang hiya ka. Tinataguan mo ba kami? Nag-aalala ang mga tauhan na nagsisimula na magtrabaho doon. Hiyang-hiya siya dahil di pa nagbubukas ang resort, pero may kamalasan ang dinilang dalawa doon. Umaliwala sa mukha ni Danica, kasunod ang takot para sa kanya na makita siya na papasok sa resort at nakakunot ang noo. Kamya, ayaw nilang maniwalang wala ka rito. Nagsusumbong na wika ni Danica. Well, the bitch is here, anang kanyang ama. Tumiim ang bagang ni Drake sa narinig. Siguro sanay na si Kamya sa mga ganong salita nito, kaya tila nilalabas na nila ngayon sa kabila. What are you doing here? Wala siyang emosyon na mailabas. Pinisil ni Drake ang kanyang kamay na mabuti na lamang kasama niya sa mga oras na yon. You, idiot! Binawi ni Master Crawford lahat ng shares niya sa opisina. Ang sabi ng matandang yon, makikipag-iwalay ka kay Drake at ibabalik niya ang pondo. Ngayon nanganganib ang opisina natin dahil sa issue ni William. Ayokong tumira sa kalsada. You must take action right away. Anang kanyang madrasta. Nilingon niya si Drake. Hindi niya alam kung ano napagkasundoan ni Master Crawford at Drake. Ngunit bigla siya napagod sa mag-asawang Montalco. It has nothing to do with us. Drake is my husband. Tinuturing niyo ba ang kasal namin na isang pagsubok kung saan malayo kayong kumilos ayon sa gusto ninyo? What do you mean?
You ungrateful child? Nakalimutan mo na yata na naging magulang mo ko sa loob ng ilang taon. Sigaw ng ginang sa kanya at hindi nagustuhan ang kanyang sinabi. Nakakahiya naman na talagang umaaktong magulang kahit di nila kadugo ang anak nila. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? Napasinghap ang kanyang madrasta. Sampal sa mga ito ang sinabi niya. Ang pagiging magulang ay may pagmamahal na kasama. Walang kapalit na pangunawa at pagmamahal. Wala akong tinatanggap na ganon sa inyong mag-asawa. Aniya na may halong kirot sa dibdib. Umabante naman ang kanyang ama para siya'y hambalusin ang dala nitong tungkod. Ngunit binilaan to ni Drake bago pa nito magawa yon. Go ahead, I will have you arrested. Nanginig sa takot ang kanyang ama na ibinaba ang hawak nito. Nilakasan ni Kami ang lahat ng loob niya. Naging mabuti akong anak. Alam ko na naging mabuti akong tao kahit na hindi nilang anak. Ang di ko lang maintindihan kung bakit hindi ninyo ako tinato bilang kamiyembro ng pamilya. Kung ano man ang usapan ninyo ni Master Crawford, labas ako doon. Kung inaayawan mo ng tao ngayon ng mga produkto ng opisina ninyo, labas ako doon. Ang naging trabaho ko, pakasalan si Drake at ginawa ko na yon. Kailan niyo ba ako bibigyan ng masayang buhay? You! Tumatahip ang dibdib ng kanyang ama. Speaking of William, hindi ka gagawa ng gulo para sa anak ko. Sigaw ng kanyang madrasta. Nagsimulang lumuha si Kamya. May mga tanong siyang di masabi noon. Nagsumbong ako sa iyo, Dad. Sinubukan magsumbong sa iyo na minlosyan ako ni William noon. You trusted your wife's son over me, simply because he was an intelligent man? Masaya ka na may anak kang doktor, pero kinalimutan mo ako bilang anak mo. Nagdilemang mukha ng kanyang ama. Simula nung mawala ang mommy ko, hindi mo na rin ako tinuring na anak. Lahat ng pagmamahal mo binigay mo kay William, dahil anak siya ng babaeng yan. Nasaan ang mommy ko sa puso mo? Tumawa ang babae. Pwede ba, Kamya? Don't take it too hard. Hindi ka rin naman talaga anak ng asawa ko. Isa pa, hindi ka naman minolestya ng anak ko. Sinungaling ka? What? Nawawalan ng lakas na usal niya. Natigagal si Kamya sa sinabi ng babae. Humigpit ang kamay ni Drake sa kanya matapos ang pag-amin ng babae. Nagulat siya na di makapaniwala. Nilingon niya si Mr. Montalco na pinaniniwalaan niya balang araw magbabalik sa kanya ng pagmamahal. Malandi ang nanay mo. Nagpabuntis sa iba at pinaako sa asawa kong anak niya. Tinuro nito si Drake. At ikaw, ang lakas ng loob mong magbuhay prinsipe. Mamamatay tao naman ang baliw mong nanay. Hindi niyo ba alam yon? Ang nanay mong tumulong kay Christina sa Crawford Group's building. Halatang nagpipigil si Drake na sa pakay na madrasa nito. Alam ni Kamya na gusto siyang durugin ng mag-asawa sa matinding paraan. Ngunit nabigla siya sa narinig. The woman's mention of their mothers insinuated a deep-seated, unspoken rift between her and Drake. Nakakatawa. Tila nababaliw na wika ni Kamya. Minahal kita dahil akala ko. Dugo na lang ang natitirang rason kung ba't ako umaasa na mahalin mo rin ako bilang anak mo. Ngayon talagang nadismaya ako sa inyong dalawa dahil sinila niyo ang pagkatao ko. Binigyan ko kayo ng karapatan, sirain ako. Gayong simula pa lang wala na kayo nyon. Pinigilan ni Kamya ang umiyak. Ayaw niyang magmukhang mahina sa dalawa. Salamat sa pagtatapat. Pinuputol ko na naman ang ugnay na meron ako sa inyong mag-asawa. Abat, wala ka talagang utang na loob, Kamya. Ang ipakasal ka kay Drake ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko. Sana binenta na lang kita sa mga kasosyo kong matatanda at malalaki ang tiyan. They would have annihilated you. Sigaw ng kanyang ama. Sinuntok ni Orion sa pisngi ang kanyang ama na hindi na nakatiis. Tumimbuwal sa sementong kanyang ama na nagpatili sa kanyang madrasta. Walang hiya ka. Papabarangay ko kayong lahat. Ayan, saktong-sakto, hamon ni Orion. Dumating ang barangay na tinawagan ng staff ng resort na kanina pa natatakot sa mag-asawa. Pinalis ang dalawa, pinagbawalan na makalapit muli sa resort. Tila nang hihina naman si Kamya na hindi napigilan ang kanyang paghagulhol. Habang nanginginig, hindi niya napigilan na ilabas lahat ng luha sa dibdib ni Drake. Ito na lang talagang natitirang rason kung bakit may natira pang katinoan sa kanyang isip. Masakit masyado ang mga realisasyon. You'll be fine, babe. Ani Drake kahit alam niyang nangangatog din katulad niya. You're with me, Drake. I need to talk to your father. He knows something. Master Crawford said he was there after that evening. I want to know exactly what happened that night. Pero ayokong masaktan ka. Hindi niya na ito sinagot.
Masasaktan siya kung tatakbuhan niya ang katotohanan. Ang pinakamasakit na katotohanan lang naman ay kung magkapatid sila ni Jake na imposibleng mangyari dahil hindi yon nahahayaan ng lolo nito. May rason kung ba't nagpunta sa gusaling yon ng kanyang ina at kung ano man yon kailangan nilang harapin ng mag-asawa. Nanatili si Nakami at Drake sa isla habang si Danica bumalik sa lungsod at nakipagkita kay Kael. Nang pumasok sila sa isang malaking bulwagan na naroon sa isang hotel, may ilang mga bisita na rin ang naroon. Natagpuan nila si Lauren na kasalukuyan nakasama si Mrs. Escaler na kausap din ng ilan. Napangiti ang dalawang babae na makita silang dalawa na sabay na pumasok. Lumapit sila sa mga to. "Hello po! Happy birthday po, Mrs. Escaler!" Bati ni Danica. Inabot niya ang regalo ng ginang. Lalong lumapad ang mga labi ni Mrs. Escaler. "Salamat, Danica. Ikaw nang bahala sa kanya, Kael. Kumain kang mabuti, ha?" "No problem," anang lalaki. Giniya siya nito sa buffet table para kumuha ng makakain. "Alam mo, feeling ko, hindi ako magkakaproblema kung magiging asawa kita. Obvious na gusto ka ng pamilya ko." Namula ang pisngi ni Danica. Hindi niya naisip na mag-asawa kahit isang beses lalo pat bata pa siya. Hindi siya iniwan ni Kael at panay ang kwentuhan nilang dalawa. Nagkaroon pa ng laro kung saan tinawag sila bilang magkapareha para sa paper dance. Sila ni Kael ang kailangan na naghahakbang sa dyaryo na itutupi kada round habang sina Lauren at Liz naman ang isa sa mga kalaban nila. Hindi sila nagpatalo ni Kael at natatawa siya dahil hindi maiwasan na manadyang lalaki. Nagdadaya nito at sina Liz at Lauren. "Grabe ka, Kael. Magkano lang naman ang mapapanalunan natin dito?" Natatawa nitong Tudso. Sa huling round, magkalaban nilang mag-asawang Lauren at Liz hanggang sumuko ng babae, dalahan na nitong magpabuhat sa asawa. Mas maliit siya ng di hamak sa babae, kaya mas napapadali din ang magbuhat sa kanya ni Kael. Sobrang sayang niya sa kabuuan ng party. Panay ang tawa na nila sa mesa hanggang sa dumating ang isang mestisang dalaga. "Faye, it's wonderful to see you. Salamat at dumating ka." Masiyang wika ni Mrs. Escaler. "Pasensya na po kung late ako. Nag-a-adjust pa po kasi ako sa oras." Tugon ng babae. Tawingin to sa kanya na nakakunot ang noo. Naroon siya sa mesa ng pamilya Escaler. Kaya siguro ganun ang reaksyon nito. "Oh, she's Danica. Girlfriend siya ni Kael." Anang ginang.